natin guys, galing sa paglalako, sa pagtitinda. Ang tindi ng init, nasira na tuloy yung gandang lalaki ko. Tapos nga pala guys nating magtinda ng ice cream. Ito, sa opisina naman tayo. Alam nyo ba yun guys, yung opisina ko pagdating ng hapon, duplikayod ako eh. Ganun ako kasipag guys. Ayan mo yung opisina ko guys, oh. Yan. Pampatulog lang yan guys, pampatulog. This man says, May pa nakapagluto ng pampulutan si Mrs. Kaya ito pala ang pulutan natin, no? Lokban. Kararating pa lang nila galing sa pamamalingke para sa panghapunan. Mahina ang bintahan ngayon guys, hindi tayo nakaubos. Pero kahit hindi tayo nakaubos, may kinita naman tayo kahit paano. Salamat nga pala sa mga nag-follow. Umabot tayo kahit 100 followers para makapag-live. Kasi nag-testing ako mag-live, yung pala hindi pala pwedeng mag-live kapag hindi pa umaabot ng 100 yung followers natin. Umabot na po yung followers natin ng 100, kaya po nakapag-live na tayo. Ang init ng paglalako. Talagang kung hindi lagi dapat tubig. Ito ang pang-flavor natin bukas guys, Eden. Ang flavor natin yan bukas. Sarap yan. Kaya tuwing hapon tayo nagiinom, pampasarap ng tulog para makatulog agad. Pero hindi naman kalahating bote lang. Kalahating bote. Ito tira ko kagabi. Ayan o. Nakailan shot na ako dyan. Pero kung minsan nauubos ko yung isang bote pag napapasarap. Tagay kayo guys. Papasalamat nga po pala ulit ako sa mga nagpalo sa akin, sumuporta sa akin. At umabot tayo ng ganong kahit kaunti, nagpapasalamat na din tayo. Tayo nang umuusad. Anyot, pag nagkaroon tayo ng cellphone masusubaybayan nyo yung kung paano yung pamumuhay ko, kung paano yung paglalako ko. Ilalive na natin yan kasi wala tayong sariling cellphone. Itong cellphone na ito, cellphone ko dati. Ay bibili yung anak ko ng cellphone, kailangan ko ng pera. Imbes na bumili siya ng cellphone, pinagbili ko ng cellphone ko. Ngayon tayo naman ngayon guys ang walang cellphone, pero okay lang yun dahil darating din ang tamang panahon para makabili tayo na yan. Unahin muna natin yung panganap buhay natin. Sa sunod na buwan guys, papakita ko sa inyo yung panganap buhay ko na pinapangarap. Hindi siyempre pang ice cream. Papakita ko sa inyo guys. Kahit mahirap lang tayo, tanggapin natin na mahirap tayo. Pero hindi porket tanggap nating mahirap tayo ay hindi na tayo mangangarap. Ang pangarap ay napakalaking
bagay sa ating pagkatao. Dahil diyan tayo mag-uumpisa sa pangarap. Pero kung mahirap ka, mag-umpisa ka lang sa maliit. Huwag kang mangangarap ng malaki dahil hindi sapat yung kakayanan mo. Mag-umpisa ka sa maliit, pakit ng pakit, palaki ng palaki. Naniniwala ako na hindi hadlang ang kahirapan para umangat ka kahit konti. Naniniwala ako dahil nakikita ko ito nang una sa lahat, may gabay tayo, lagi natin siyang kasama. napakalaking pinagbago ng pagkatao ko mula nung papasukin ko ang Panginoon sa aking puso at isipan. Doon ko nalaman na iba pala yung naniniwala ka lang at sumisimba ka lang, wala kang pananalig sa Panginoon. Kasi dami kong nakikita, palibasa nga vendors ako, dami kong nakikita, galing lang sa simbahan, kalalabas lang ng simbahan, nagmumura na. Merong iba ginagamit lamang yung pangalan ng Panginoon. Isang napakalaking kasalanan yan, na sabihin mo naniniwala ka sa Panginoon, nagsisimba ka. Ako kasi guys, napakadalang ko magsimba guys. So ngayong taon na ito, nasa 3 years na siguro na hindi ako nakakasimba guys. Pero hindi porket hindi ako nagsisimba, hindi ako makadiyos. Araw-araw ko po siyang kasama. Araw-araw natin siyang kasama guys. At yun nga, pinapasok na natin siya sa ating puso at isipan. Inalay ko na yung espiritu ko sa Panginoon para pag-ingatan niya. At ako naman yung mag-iingat sa katawan lupa ko para mabuhay. Iba talaga yung natuklasan ko, iba. Parang pakiramdam ko ang gaan-gaan ng pagkatao mo. Hindi ko maipaliwanag na ibang nagagawa ng Panginoon pag pinapasok mo sa iyong puso at isipan. Hindi dapat lang naniniwala ka, sumisimba ka. Yan ang katotohanan. Hindi ko sasabihin yung subukan ninyo. Hindi ko sasabihin subukan ninyo. Gawin ninyo. Makikita ninyo. Napakadami ng tao na nakakalimutan ng Panginoon. Ulitin ko nga po ulit. Dahil nga po vendors ako, nasasabi ko. Itong butuhan po na ito, napakadumi. At mga nakaraang butuhan, napakadumi. Sa konting halaga, pinagpalit natin yung prinsipyo natin, yung dignidad natin, yung pagkatao natin. Yan ang hindi nyo naiisip eh. Sabi ng iba, pag may inabot sa inyo, tanggapin nyo ng tanggapin, pera ng taong bayan yan. Mali yun eh. Kung yan eh kinuha na nanunungkulan, na nasa tama at para ipamigay sa tao, yan, okay yan. Pero hindi alam ng tao kung saan galing yung pera na pinamimigay niya. So ngayon, saan kukunin niya ng uupo kung sakali? Hindi ba sa taong bayan din? Yun ay pondo ng
yun ay pundo na ng taong ng ano ng kasi palibhasa wala nga ako pinag-aralan pero alam ko yung mga pangyayari. Kumbaga sa isang city, ito'y pundo na ng city na ito. So, nangyari, ipinamigay sa tao. So, si pundo wala na. Ngayon, kapag ka siya umupo na, saan niya kukunin yun ngayon? Hindi ba't sa taong bayan din? Oh, imbes na yung pundo na yun ay magamit sa city kung anong mga pangangailangan, kung anong dapat ipagawa. Wala na. Nagastos na eh. At saka bukod doon, hindi ko na pinapakailaman yun. Ang akin lamang kaya ako hindi sumasali sa mga ganyan. Mahirap ka na. Lalo pa na wala ng tiwala sa'yo. Ultimo yung tumatakbo. Dahil sa kunting halaga, nabibili ka nila. Yun ang katotohanan. Kahit kailan, hindi ko pagbibili ang karangalan ko, ang prinsipyo ko, ang pagkatao ko. Dahil yun lang ang meron ako. Hindi pa tayo lasing guys, nakakatatlong shot pa lang tayo. Yun ay binabahagi ko lamang sa kapwa kong mahihirap. Ako, mahirap, nasa pinakalaylayan tayo guys, nasa pinakalaylayan tayo. Bukod sa sa pinakalaylayan tayo, nag-iisa lang ako. Meron akong kamag-anak, meron akong mga magulang, meron akong mga tiyahin, pero hindi ko sila naramdaman. Minsan pumunta ako sa amin, umuwi ako sa amin, sa Oriental. Nung magkagulo kami, nung magkalabuan kami nung aking biyanan, dinala ko yung asawa ko doon sa bundok guys. Siyam na ilog ang tatawidin mo guys, pero isang ilog lang yun. Siyam na ilog ang tatawirin mo sa isang direksyon na ilog, kasi guys ano siya, para siyang bituka ng manok. Pag ganun siya sa Kinumay, dinala ko siya doon guys. Talagang naranasan ko din nung yung mag-adjust ka para makapamuhay ka na maayos. Hindi basta-basta sa Kinumay eh. Kailangan sa Kinumay may pondo ka, may pera ka para sa negosyo. Wala ako guys nung ako'y napunta doon. Marami akong paghihirap na dinanas, na lalo na nung bata ako. Kailangan ng gabay ng magulang, payo ng magulang. Walang ganun eh. Dahil wala nga tayo, iniiwanan nila tayo, pinabayaan nila tayo. At yung mama ko nga pala, hindi ko mabigkas yung dahil talagang wala pa ako sa hustong pag-iisip noon nung ako'y ibigay sa aking ama. Hindi ko nga naramdaman na nung ako'y magkaisip, hindi ko nga naramdaman na haplusin, yakapin, halikan ng aking ina. Pero okay lang. Siguro ang dahilan, sinadya akong ilayo ng Panginoon sa kanila, lalo na sa aking ama, dahil mamumulat lamang ako sa mga walang kabuluhang nangyayari sa buhay nila, kabaluktotang paniniwala nila sa buhay nila. Pero sa ina ko, walang masasabi. Yung binabanggit ko, yun eh tungkol lang sa ama ko. Ibang klase ang ama ko. Kasama ko siya ngayon guys sa pabrika ng
pinagtitindahan ko. Kasama ko siya. Pero parang wala. Patanda na siya ng patanda. Pahina na siya ng pahina. Parang wala siyang balak baguhin yung buhay niya. Parang okay na. Parang pinaghandaan niya na kung anong mangyayari sa kanya. Yun ang masaklap. Kaya kung may tanong kayo guys, comment lang kayo sa baba. Sasagutin natin yan. Kung ano man yung mga katanungan ninyong gustong itanong. Madami guys tayong naranasan. Kaya nga sinasabi ko doon sa mga mahihirap, hindi dahilan ng kahirapan para manlamang ka sa kapwa, para magnakaw, magbenta ng shabu, umatay. Lalo na yung pagbebenta ng shabu at pagpatay, napakabigat. Sa pagbebenta mo ng shabu, madaming buhay ang winawasak mo. Kaya kung nagtitinda ka ng shabu, gumagamit ka ng shabu, huminto ka na. Walang mangyayari sa buhay mo. Yan ang totoo. Ito talagang totoo dahil ito nakikita ko sa lakuan ko, sa pagtitinda ko. Ang babata pa nila, gumagamit na ng pinagbabawal na gamot. Sila yung mga bata na katulad ko ding mahirap. Ang magulang ay wala din pinag-aralan tulad ko. Walang pangarap sa buhay. Kasi sa totoo lang guys, ang tao kapag walang pangarap sa buhay at kontento na siya bilang isang mahirap, wala na siyang pakialam. Ginagawa niya na kahit alam niyang mali. Totoo yan. Totoo yan sinasabi ko. Ayan ay nakikita ko. At meron din tayong kagustuhan sana tumulong sa kapwa natin. Kaso lang, wala pa eh. Kapos na kapos pa tayo ngayon. Kahit sabihin na may 2 anak na ako na nagtatrabaho, hindi ko sila inuobliga. Yun ang pinagkaiba. Yun ang naipagmamalaki ko. Yun ang may pagmamalaki ko. Biro mo, nagkatrabaho sila, na hindi ko sila sinasabing, "Hoy, bumili ka ng ganito, magambag ka naman." Palibhasa kasi talagang ipinamulat ko sa kanila yung tama at mali. Sila mismo yung magkukusa. Alam nyo guys, natutuwa ako na nalulungkot. Natutuwa ako dahil kahit hindi ko sinasabi, nagkukusa sila. Nalulungkot ako dahil imbes na nagsasaya sila dahil meron na silang hanap buhay, kumikita na sila. Pero hindi naman tayo guys nagpapabaya. Araw-araw pa rin tayong naghahanap buhay. Minsan lang tayo tumigil sa ating paghahanap buhay. Yun ang pangarap ko sa kanila, hindi ko natupad. Samantalang sila dapat ang unang-una. Palibhasa nga dala ng kahirapan, hindi na natin kaya guys eh. Hindi na natin kayang pag-aralin. Dahil ako nakikita ko, kapos na kapos ko. Kapos na kapos sa pang-araw-araw. Kapag napatigil ako na isang araw, wala na. Kinabukasan,
Wala nang maiulam. May makakain bigas pero walang maiulam. Tulad dito. May tagaraw ngayon. Wala akong mga tanim ngayon. May tanim ako dyan, sili. Makakain mo ba sili? Makakain mo kung may pagsasawsawan ka. Okay mo na nawa guys na sumubaybay sa akin. Nag-uumpisa pa lang tayo guys. Malalaman nyo ang buong kwento ng buhay ko. Tulad nga nung mga anak ko na may trabaho na ngayon, dapat sila yung panganay ko dapat magtatapos na yan eh. Tatapos ko. Malapit na o magtatapos o malapit na magtapos, ganun basta yun ang alam ko. Hindi na nga palibasa nga hindi nga na natin kaya. At ramdam na rin ang mga anak ko na mahihirapan din sila. Mahihirapan ako. Mas pinili na nilang maghanap buhay. Pero okay naman guys, dahil kung wala silang pinag-aralan, hindi ko kinakaya ang construction na o anumang gawain basta't tama, hindi illegal, basta't legal. Hindi ko kinakaya yan. Katulad ko, wala pinag-aralan. Pero ang gusto ko kasi mangyari sa kanila, hindi matulad sa akin. Pero sa puntong yun, kahit ganun lang yung tinapos nila, hindi sila katulad sa akin. May pinag-aralan sila. Hindi katulad ko. Nasa initan ako. Nasa lansangan ako. Sila ngayon magtatrabaho with aircon pa. Diba? Napakalaking agwat. Kaya hindi ko kinakaya yung pagiging mahirap ko. At naniniwala ako kahit konti may aangat din ako. Hindi pa sa ngayon. At yung mga pangarap ko ipapakita ko sa inyo hanggat nabubuhay ako. Madami akong pangarap. Nag-uumpisa lang tayo sa maliit. So guys, hanggang dito na lang. Yung pagla-live natin. Pero sa susunod mas mahaba. At sa mga darating pa, makakasama nyo na ako pagka ako'y nagka-cellphone. Papakita ko sa inyo yung buhay na nagtitinda ng ice cream. Lalo na ngayon magtatagulan. Napakahirap na naman pag bumanat ng ulan at ang bagyo. Patay na naman ang hanap buhay natin. Bye bye guys.